magkaroon tayo ng self-discipline. Self-discipline. Hindi na natin hintayin mga kapatid na unahin pa tayo o pagsabihan pa tayo ng ating kapatid. Kasi kung tayo ay lingkod ng Panginoon, naintindihan po natin dapat na tayo pala'y kailangan disiplinahin natin yung ating sarili. Yan. Baka kasi kung ang kapatid pa natin na pumuna, baka hindi mo maunawaan, maging masama pa ang dating para sa iyo. Magdaramdam ka ngayon, sasakit ang loob mo. Ay hindi bali sana kung katulad ng akawsul sa Aklat ng Gawa, chapter 2 verse 38, na nasaktan nga yung kalooban nila noong sinabi ni Apostol Pedro, ay sila ay lalong lumapit sa Panginoon at humingi sila ng payo o advice kung anong dapat gawin. Yan, upang sila'y maligtas. Ay isa ni maganda kung ganun po ang inyong pong mentalidad. Ay paano kung hindi ganun? Ay mawawala po tayo. So ibig sabihin po yan, self-discipline. Ang kinakailangan natin ito. At sabi nga, sabi nga rito, self-sacrifice. Sabi nga ron, self-discipline. At very important, discipline. Sa Philippians, chapter 2, verse 14, ganito po ang sinasabi sa ating pagtatapos, mga kapatid, sa ating pinapaksa. Philippos po, o Philippians, chapter 2, verse 14. Pakisundan nyo mga kapatid sa ating pagbabasa. At sabi ko nga po sa inyo, napakahaba pa po. Yan. Pero, napapansin ko po sa inyo na baka napupuring na tayo. Yan na po hindi ko na po idudugtong yung karugtong. Pero sa totoo po yan, hanggang dito na lang tayo sa puntong ito. Huling talata po natin ito. Yan. Do everything without complaining or agreeing. Ang sabi nga maiksi po, ang sabi sa Tagalog, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo. Kita niyo na. Dapat, kung tayo disiplinado, sabi nga ron, wala na tayong sabi nga, maraming tanong. The servant of God, no more question. No more murmuring. Baka mamay bubulong-bulong para tayo mabubuyog. Yan. Siya ako na naman ang gagawin dito. Siya bubulong-bulong. Yan. Tandaan po natin, kung babalikan natin sa lumang tipan ng mga Israelita, napahamak dyan. Saan? Doon sa kabubulong-bulong na yan. Nakita niyo na kasi, yan. Kabubulong-bulong. Yan. Sumusunod ka sila, pero bulong naman ang bulong. Ibig sabihin po mga kapatid, kaya bubulong, labag sa kalooban, bantulot, hindi sincere doon sa kanila pong pagsunod o pagkalima sa ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, nagmumurmur sila. Murmuring. Yan. So, ang servant of God, no more question, no murmuring. Sumunod lang. Kasi, disiplinado. Disiplinado kasi tayo. Kaya susunod tayo. Yan. Pag sinabi natin na isang kapatid na, Brad, ganito dapat natin gawin yun. Sumunod na po tayo. Kasi ito po yung pinagmumulan ng hindi po sabing ganon nagkakaintindihan. Do everything without complaining or arguing. Argue, nakipag-argue ko ba Yan, nakipag-debate ka, nakipag-discussion. So, hindi po yan ang narapat. Bilang lingkod ng Panginoon, sabi nga ron, hindi na tayo dapat nagkikipag-argumento sa ano pa man, sabi nga ron. So, alang-alang sa pagsunod sa ating Panginoon, sabi nga ron, huwag na po tayo magkukumintong maraming mga kuminto na naging dahilan ng pagkakawatak-watak noong iba po ng ating mga kapatid. Sana po mga kapatid, mga kaibigan, ang ating paksa sa umagang ito, yung napahaba po yata ng husto, na may kaugnayan sa how to implement discipline. So, yan. Kung paano po natin i-implement ito. Yan. Kung paano po natin ito isasagawa. Yan. Dapat po sa sarili po na natin,
disiplinado na tayo. Self-discipline. So, implement self-discipline. Kinakailangan sa sarili po natin magmumula yung ating pong disiplinang dapat po natin isagawa. Ay baka mamaya po, patupad ka ng patupad ng disiplina, yung sarili mo mismo, hindi mo na didisiplina. So, kinakailangan nakikita, sabi ngayon, sa ating pong sarili, sa ating pong ginagawa, sa ating pong sinasalita. Kinakailangan po yan, yung salita natin at ginagawa magkatugma. Tanda po natin, ano po, pag hindi po magkatugma yung dalawang banggit pong mga salita, sabi nga yung salita mo at ginagawa, hindi ho kapanipaniwala. Hindi ho tayo kalugod-lugod sa Panginoon, hindi ho tayo paniniwalaan. So sabi nga self-discipline, self-control. Maraming salamat po.